Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aitoki po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon, kaya samahan nyo ako guys. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan, let's go! Balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang Teo Manoy Balitang matapos ipakilala ang bagong kaalyansa, partidong hugpong ng pagbabago ni Vice President Sara Duterte. Tinanggal na nga ba sa partido matapos hindi banggitin ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ang Partidong Federal ng Pilipinas ay itinatag noong 2018, isang pangbansang partidong pangpolitika sa Pilipinas. Ngayon, sa pagsasalita ng oath-taking ng bagong miyembro ng PFP sa Pasay City, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos bilang tagapangulo ng kanyang partido na nakikipagpulong na siya sa iba pang pangunahing pangbansang partido upang bumuo ng mga alyansa para sa nalalapit na halalan. Sinabi rin ni Pangulong Bongbong Marcos na iniisa-isa niya ang mga partidong kinakausap para sa binubuong koalisyon. Katulad ng alyansang binuo nila noon, nakasali ang partidong Lakas CMD, Hugpong ng Pagbabago at Partidong Masa ng Pilipino, PMP, at mga panauhing mga kandidato mula pa sa ibang partido na binuo bilang unit team para sa Presidential National Election noong 2022. At bukod pa nga raw sa pagpaparami ng kanilang miyembro ng partido, ay nariyan rin daw ang pagbubuo nila ng maraming alyansa. Ngunit kung alyansa na nga ang pag-uusapan, labis na ipinagtataka ng taong bayan kung bakit hindi nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos ang hugpong ng pagbabago ni Vice President Sara Duterte. At tila out na di umano ang partido nito para sa 2025 midterm election ng Partidong Federal ng Pilipinas. At sa naging panayam kay PFP President Reynaldo Tamayo, kung saan natanong ito kung nakikipag-usap ang Partidong Federal ng Pilipinas sa hukbong ng pagbabago na partido na pinamumunuan ni Vice President Sara Duterte na naging kaalyansa din ito noon. At ang naging sagot nito, sa ngayon, hindi. At dagdag pa nito, ang alyansa ng PFP at HNP ay para sa 2022 national election. Gayunpaman, sinabi ni Tamayo na patuloy na umiiral ang unity ang koalisyon na nagbunsod kay Marcos at Duterte sa kapangyarihan. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, huwag ka nang sumali, Inday Sara, sa mga negatibong tao. Buti nga yun para di ka na makontaminate ng mga negative consciousness nila sa susunod na eleksyon o midterm election. Dito natin makikita kung sino ang mas may marami, loyalista ba o solid DDS. Tignan natin kung sino ang mas marami. Kahit independent lang si Ma'am Inday Sara, mananalo pa rin kasi alam ng taong bayan kung papaano magserbisyo sa bayan si Inday Sara. Sayang ang nasimulan, nasira ng mga taong ganid sa kapangyarihan. Kung makikita lang sana nila na sinisira lamang sila para ang kanilang magandang nasimulan ay hindi matapos. Marcos at Duterte parehong magaling sa pamumuno, ngunit pilit pinapasabong, sinisira ng mga taong makasarili at ayaw na makitang umuunlad ang Pilipinas. Mas mabuti na hindi niya binanggit si Sara at mas mabuti na hindi na sumali pa si Sara sa alyansa nila dahil hindi naman nila sinunod ang kanilang unang napag-usapan na para sa kapakanan ng taong bayan ang kanilang serbisyong ibibigay. Dahil sa aming nakikita ngayon, sinisira na ng mga taong anay na nakapaligid kay
PBBM ang magandang administrasyon na kanyang sinimulan at ang mas masakit kay PBBM bumabagsak lahat ng sisi. End quote. So our government right now is forming a coalition para sa next election 2025. Your thoughts mga Lods, panoorin natin. At mahigit isang taon bago ang 2025 midterm elections, nadagdagan pa ang mga lumipat sa partido ni Pangulong Bongbong Marcos. Inisa-isa niya ang mga partidong kinakausap para sa binubuong koalisyon pero hindi nabanggit ang hugpong ng pagbabago ni Vice President Sara Duterte. At nakatutok si Ivan Mayrina. Si Pangulong Marcos na mismo nagsabi, ang pagtitipong ito, paghahanda na ng kanyang Partido Federal ng Pilipinas o PFP para sa eleksyon 2025. 33 bagong miyembro ng PFP ang nanumpa ngayong hapon. Bukod sa pagpaparami ng mga miyembro ng kanilang partido, nariyan din ang pagbubuo ng mga koalisyon at alyansa. I am still, of course, in my capacity as the head of the party, been talking to all of the other different parties. Hindi kasama sa kanyang binanggit ang partidong hugpong ng pagbabago HNP ni Vice President Sara Duterte na kaalyado niya ng tumakbo ng eleksyon 2022. Yung kinakausap po ninyo for Alliance Coalition, kasama po ba dyan ang hugpong ng pagbabago? Sa ngayon, hindi. So hindi kasali ang hugpong ng pagbabago ni VP Inday Sara, which is a good move for VP Inday Sara. VP Inday Sara, please! Hayaan nyo na sila. Huwag ka nang sumali. Diba? Huwag ka nang sumali, VP Inday Sara, sa mga nagkukumpulan, no? And talagang nagkakaisa sila right now against sa mga Duterte, against kay hugpong ng pagbabago, VP Inday Sara. Mabuti na rin yan mga Lods. Mabuti na rin yan, no, na hindi na makisali si VP Inday Sara sa mga Marcos. And please, VP Inday Sara, wag ka na sumali sa mga Marcos. Hayaan nyo na. Hayaan nyo na. Basta ako, kaming mga Pilipinong nagising. Nagising sa katotohanan, sa mga nangyayari right now. Diba? Kay VP Inday Sara kami. Solid kami kay VP Inday Sara. Kaya VP Inday Sara, kung napapakinggan mo tong video na to, andito kami sa likod mo. Suportado ka namin. Wag na pong makisali sa mga Marcos, please. Huwag na, tapos na ang pagpapagamit natin, no? Tapos na, no, ang times na unity kuno. This is about time na focus tayo mga Lods sa mga Duterte. Focus tayo kay Duterte, kay VP Inday Sara. Okay lang yan, no? Yung mga pulpolitiko nagkumpulan, nagre-recruitan sila para magkaisa. Importante, tayong mga mamamayang Pilipino, tayong mga Pilipino magkakaisa para kay VP Inday Sara. Nabubuo na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng komite ang Partido Federal ng Pilipinas bilang paghahanda sa halalan sa susunod na taon. Sinabi ito ng Pangulo matapos panumpain ang higit 30 mga bagong miyembro ng partido. Ayon kay Pangulong Marcos, dahil umpisa na ng paghahain ng kandidatura sa Oktubre para sa 2025 elections, dapat pagsapit ng panahong ito ay malinaw na ang line-up ng i-endorso nilang mga kandidato, hindi lang sa national kundi maging sa local. Binanggit rin ng Pangulo na nakikipag-usap na sila sa iba't ibang partido sa politika para sa posibleng alyansa. Alam nyo, hindi naman tayo lang ang tatakbo. Hindi lang naman yung partido natin ang tatakbo. Kasama dyan, siyempre, ang mga ibang malalaking partido. Yung iba dyan, kasama natin. Yung iba, titignan natin. Baka sumama rin, pero baka hindi. Mga Lods ha, tandaan natin ang mga pagmumukha. Lahat ng i-endorso ng administrasyon na to, no vote, ha? Zero vote. Wag natin panalunin. Kasi alam nyo bakit? Yes, magpa-party-party lang yan sila. Kita nyo yung mga mukha nila. Diba? Mga mayayaman, mga elitista. Diba? Mga buhay lang naman nila ang gumanda. Ang gaganda ng mansyon, no? Yumayaman ang yumayaman. Samantalang ang totoong problema ng bansa, samantalang ang mga mahihirap nating kababayan, ayun, gutom. Tapos sila, party. Sila kapitoko, no? Sa kapangyarihan. Ang sarap ng mga buhay. Kaya matuto na tayo mga Lods.
matuto na tayo. Binigyan natin ng pangalawang pagkakataon ang mga Marcos. Akala natin ma-experience natin yung sinasabi niyang golden era. Maganda ang pamamalakad ng mga Marcos. Hindi. Kasi pag nagtuloy-tuloy pa yung partido nila, expect 2 years from now, 3 years from now, magiging zombie ang mga Pilipino. Gaganito Kaya maging wais na tayo mga lord sa pagpili. Duterte lang sa kalam. Lahat ng i-endorso ni VP Inday Sara. Anyway, confident naman ako kay VP Inday Sara. Kasi nga, di ba? Lahat naman ng in-endorso ni VP Inday Sara. Pansin nyo yung 8 diretso, di ba walang nakapasok? Pero lahat ng in-endorso ni VP Inday Sara, pasok. Kaya confident ako sa mga Duterte. Confident ako kay VP Inday Sara. And sana, ipagdasal natin na hindi na sasanib si VP Inday Sara sa partido ng mga Marcos. Please lang, VP Inday Sara, wag na. Andito kami, ipaglalaban ka namin. Solid kami, susuportahan ka namin. Ako, gagawin ko lahat ng makakaya ko, di ba? I will do everything. Ibibigay ko ng buong buo ang suporta ko kay VP Inday Sara at kung sino ang endorso ni VP Inday Sara at Duterte, no? Former President Rodrigo Duterte. Straight vote yan. Iboboto natin yan. Tandaan mga lods, never again. May nakarating sa atin na impormasyon actually. Ito ay utos ni Lisa. Ito coming from Congress. Right. Okay. Na sinasabi dito sa atin ng puting ahas na ang ginagawa ni Marcos Jr. at ni Lisa Marcos ay coordinated. Kunyari po si First Lady, ayan, Lisa Tanas, pero Lisa lang nakalagay dito. Kunyari po si First Lady ay magsasalita, magpapaawa effect at babawiin ni Marcos Jr. na kunyari wala silang problema ni Inday Sara, pero ang totoo ay inaatasan nila ang mga kongresista nila Tambaluslos na magtoka-toka o mag-take turns mag-take turns ang mga kongresista para manawagan na ang term niya is traidorin si Inday o patalsikin o galitin para mag-resign si Inday ng tuluyan. Ito po ay palabas lamang ng gobyernong ito na kunyari walang problema si Marcos Jr. at si Inday, wala siyang problema kay Inday, pero ito ay utos nilang dalawang mag-asawang ulupong. Alright? Kasi ito pa, sabi niya, actually, Miss Maharlika, si Tambaluslos ay in talks right now with Leni Robredo. Alright? Siya po ang in charge, si Tambaluslos, na nakipagkita kay Leni. Kaya kung napapansin niyo, Miss Maharlika, binanggit ni Liza na dun sa kanyang interview na mabuti pa daw si Leni ay hindi katulad ng ginawa ni Inday Sara. Alright? Okay. At meron po silang talagang malaking plano laban kay Inday. Madalas po silang umaalis out of country. Okay? Kasama yung mga congressmen na kasabwat nila. Doon po sila nag-uusap sa labas ng bansa para pagplanuhan din si Inday at iba pang mga anomalyaw aktibidades nila. Okay? Actually, sabi niya dito, okay, next week, no, ayan, sabi niya, nawala yung message. Sabi niya, this week, aalis na naman po sila. Pag-uusapan nila, kung saan to aalis. Pag-uusapan naman po sila ang plano nila, maliban sa pangangamkam, kundi paano patalsikin si Inday. Ito po ay may basbas lahat ni Lisa, ni Kuting, at ni Tambaluslos. Ako ay binabasa ko lang yung information na galing sa Congress. Ngayon mga kababayan, true enough, na ito ay katarantaduhan lang ni Marcos Jr. Kasi sa kabila ng trust rating ni Inday Sara, ito lang, kahapon yata ito, okay? Imagine mo, as DepEd Secretary, meron siyang trust rating na 82% and 84% performance rating. Pero bakit aalisin si Inday Sara? So, actually, hindi na nga dapat tinatanong yan dahil alam nyo na kung sino ang nasa likod nito. So, a few hours ago, mga kababayan, ay tinanong si Marcos Jr. ng reporter na kung saan ano daw ba ang kaniyang masasabi doon sa reaksyon ni Inday Sara. Ni Inday Sara sa interview ni
Lisa Tanaskay Taberna. Alright? Pero basahin muna natin ang sinabi ni Inday Sara. Di ba nagsalita si Inday Sara, nagpahayag na siya ng kanyang sagot patungkol dito kay Lisa Tanas, kung saan kay Judictus Benedictus na Lisa, kung saan ang sagot ni Inday Sara dyan, ito, okay, na mga kababayan bilang tao, di ba nakangiti pa nga una si Inday, karapatan ni unang ginang Liza Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Tama. Actually, si Lisa ang nag-crossed, okay? Tumawid. Okay? Tumawid sa kanyang kachipan, tumawid sa kanyang kadugyutan, mga palangga, yung kanyang dramatization, yung kanyang pa-short-short na tig-30 na galing sa jukay-jukay, na kunyari para mahirap ang drama niya o pang-masa, whatsoever. Siya ang nagpakita ng pag-uugali na masahol pa sa pusali. Okay, alam niyo yan. Tuloy natin sinabi ni Inday. Upang makausad tayo, iiwan natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos at ang mga susunod na hakbang. Kasi nga wala namang mandato si Lisa. Si Lisa ay isa lamang kidnapper na nakikipagsabuatan kay Francis Lloyd Chua at sa kay Senate President Zubiri, kay Tambaluslos, kay Escudero at sa marami pang iba. So walang mandato actually itong si Lisa. Alam na natin yan. Pero nakikipagsabuatan si Marcos Jr. dahil hindi niya pwedeng itapon yung hinayupak na yan. Hindi niya pwedeng itapon kasi kasabwat niya yan. Dahil kung wala si Lisa, wala talagang backbone si Marcos Jr. at hindi talaga siya makakagagalaw ng mga bagay-bagay kasi nga tamad. Wala namang alam, pabasa-basa lang ng script. Okay? Tuloy natin sinabi ni Inday. Upang makausad tayo, iwan natin ang isang pribadong pag-uusap namin sa pagitan namin ni Pangulong Marcos Jr. Ang mga sumusunod na habang mga kaigsuunan, nag-atubang ang atong nasod. Mga kababayan, sabi na may hinaharap ng ating bansa ang mga problema na kailangang solusyonan ng gobyerno. Dapat ay nakatutok tayo sa pagtugon sa suliraning hinaharap ng ating bansa. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin at ito ay mas nagpapahirap na dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng paghihirap ng ating bayan. Nagbabadya rin ang kakulungan ng supply ng tubig, kuryente habang talamak naman ang ipinagbabawal na droga o polboron. Samantala, hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, terorismo, insuhensya sa ating bansa. Itong mga bagay na ito ang dapat nating bigyan ng pansin. Ayan, yan sabi ni Inday. So, ibig sabihin, class act talaga at ito ang dapat ginagawa ng isang vice president. Si Lisa, huwag na kayo mag-expect ng class kasi never siya naging social. Okay? Social climber to the highest level. Okay? Ulit-ulitin natin, walang masama kung dati kang mahirap, dati kang labandera, dati kang scavenger, kung pinagbuti mo ang iyong buhay at hindi ka nagnakaw, hindi ka nangidnap, hindi ka nang smuggle. Hindi ka pala nag-smuggle, Day. Pero kahit ano pang pagmayabang mo, katulad ni Lisa na siya ay abogada at ito'y very New York, pero ang ugali niya masahol pa sa pusali na pinakamaduming pusali sa lahat ng pusali na makikita ninyo. Alright, so sinagot niya ni Kuting Jr. na ano daw bang masasabi niya sa talak ng kanyang asawang Bigatla at kay Inday. So sinasabi niya ni Marcos Jr. na napakaswerte daw niya na mayroon siyang asawa na very protected. Na kapag may nakikita o may sinasabi na hindi maganda kay Marcos Jr., parang normal lang daw na very, very upset itong si Lisa. Sabi niya, hindi ko siya pwedeng sisihin. Okay, sagutin natin yung una. Kung naalala ninyo ang drama nila before election, na hindi sila pumapatol sa mga bashers, dun sa mga dilawan na sinasabi nilang tawag dyan, hindi sila pumapatol sa dilawan na sinasabi sila ay diktador, murderer, lahat na. Tapos ngayon ang sinasabi ni Kuting Jr. ay very protective daw si Lisa Tanas. Bakit in the past 36 years before na umupo dahil sa smart magic si Marcos Jr. pakipagsabuatan nila based sa affidavit ni Attorney Glenn Chong? For 36 years ang portrayal ni Marcos Jr. ay mabait, hindi pinatulan ang mga dilawan, diba? Dahil sila ay hindi talagang pumapatol sa mga bashers o kritiko nila. Bakit hindi sila pumapatol in the past 36 years? Kasi wala silang power. Wala kayong power, kaya yun ang pambubudol nyo sa taong bayan. Paano nga naman si Lisa, diba? Makagamit ng power ng isang presidente kung di, 38 years, kasi 1986, diba? Nang sila ay sabi nga nila dyan, kinidnap sila, pero ngayon, alam nyo na nabudol lang talaga. But ganun pa man, for 36 years, ang binato sa kanila lahat,
Hindi lang naman binato yan, recorded yan. Nasa Guinness Book of Records nga sila. Lahat, may mga outstanding cases sila. So ngayon, bakit ngayon sinasabi ni Marcos Jr. na napakaswerte niya kasi very protective. Did I say protected? Okay, protective. Bangag lang din minsan si ngarag minsan. So protective, okay? Ngayon, mga kababayan, bakit sinasabi niya na gina-justify ni Marcos Jr. na tama lang ang ginawa ng kanyang asawa at hindi niya masisisi kasi tagapagtanggol. Asawa daw niya yun. It's all BS. Kasi nga, may power na sila ngayon. Kaya, ngayon, pwede na tumawag si Liza sa Romania para manggurgur. Diba? So, yan ang dramatization nila ngayon. At ito, basahin muna natin ang sinabi ni Kuting Jr. Okay? Sinabi pa niya dito, I think that, referring to Sara, okay? Kasi tinanong ng reporter na bakit may mga nanawagan nga natanggalin si Sara sa DepEd, okay? Sabi ni Kuting Jr., I think that she also as a wife understands how the First Lady feels when you have to sit there and listen to these attacks that are being made against your husband. Si Inday, hindi siya nanggugurgur, hindi siya tumatawag sa Romania, hindi niya ipinagmamalaki. Bakit mga kababayan? Napatunayan na ng mga Duterte for 6 years. Binato sila ng kung ano-ano mga bato, mga made-up stories, at kung ano yung iba talagang grabe. Si Lenny nga, pumunta pa sa UN para siraan si Duterte doon. Sinasabi si Duterte ay murderer, ganyan-ganyan. Ano nangyari kay Lenny? Kinasuhan ba ni Duterte? Ginipit ba? Pero ito, ikaw Marcos Jr., na Judictus Benedictus o Addictus Benedictus, sa pulburon, mag-drug test na kayong mag-asawa dahil masyado na kayong malala. Panawagan niya ng taong bayan na mag-pulburon test na kayo. Ngayon, sasabihin mo na maiintindihan ni Inday na I think, naiintindihan ni Inday bilang isang asawa ang ginagawa ni Lisa. Yun ba ang dramatization mo? Attacks? Hindi ito attack. Pag sinabi mong ina-atake ka, walang basihan. Pag-aatake ba, Marcos Jr., ang pagsasabi ni Maharlika ng katotohanan na ikaw into March 10, 11, 2012 ay dapat huhulihin ng PIDEA dahil ikaw ay bangag na bangag at Addictus Benedictus sa pulburon at kasama mo si Terry doon sa what? Sa Rockwell, sa 46C. At kaya dapat ipatawag yan, pati si Terry, kasi napangalanan naman yan ni Pangulong Duterte, okay? At ito manawagan tayo ha. Ito tinignan ko kasi ang Senate, okay? Ang Senate ko ano mga schedule nila na susunod na hearing. So wala pa nakalagay doon. Kaya muli, Senator Bato bilang chairperson ng Committee Public Order and Dangerous Drugs, buksan mo na ang investigation para matapos na ang usapin dito na ang nilabas kung mga dokumento na si Marcos Jr. doon sa pre-op authority to operate ay legitimate or bona fide document. It's not AI. So itigil mo na Marcos Jr. ang pag-drama-drama mo pa sayaw-sayaw kanyo kunyari sa Malacanang pa-tweetams, pa-biga-biga, pa-jollibee-jollibing drama para kunyari pang masa. Julul. Tigil nyo yung mga damage control, yung katsipanggahan. Dahil kahit kailan hindi naniniwala ang taong bayan sa inyo, ang naniniwala lang yung mga dogyots ninyong bayarang, mga walang jutak. Okay. Ikaw, Senator Bato, bilisan mo. Okay? Dahil ito, panawagan natin. Chairperson, Bato de la Rosa. Vice Chairperson, Ejercito Estrada, Jinggoy, Bongo, Tolentino. Ayan, ang mga members, Binay, Ejercito po, Villar, Dalawang Villar, Padilla. Ayan. Ex-officio members, Ligarda, Villanueva, Pimentel. Okay, ngayon, dito sa investigating agent na nag-sign ng document na yon, which is nagsulat o sumulat na rin sa Office of the President, PIDEA, Congress, and Senate, na nananawagan din na na imbestigahan na nga ito, ay sumulat din po kayo dito sa Committee on Accountability of Public Officers and Investigation kasi kailangan imbestigahan ng isang public officer like Marcos Jr. dito sa isyong pulburo na ito. Ayan, ang chairperson dyan ay si Pia Cayetano and also vice chairperson si De La Rosa at Bongo. Kaya ayan, magkakasama pa rin kayo, halos pare-pareho lang. But anyway, mga kababayan, balik tayo dito kay Kuting. Na sinasabi ni Kuting, sa kabila ng drama-drama niya, na siyempre maintindihan dapat ni Inday Sara daw na ang pang-aatake sa kanya ay dapat lang siya ipagtanggol ng kanyang asawang Jahas.
Sabi ko nga kanina, for 36 years, sabi din hindi kayo nagpapapatol. Dahil mas masahol pa nga yung inatake sa inyo, ang binato sa inyo ng 36 years. Kasi totoo naman pala, mga binato sa inyong Judas Estas Barabas ka. Tapos ngayon nasa power kayo, manggigipit kayo ng mga vloggers. Mangingipit kayo ng mga taong kritiko like Lenchong, like me, like General Macanas. Kasi nga may power na kayo at isang tawag ng ni Liza sa Romania para manggurgur. Ngayon, sabi pa niya sa interview ni Marcos Jr., but mag-uusap kami ni VP Sara tungkol dyan. Huwag niyang masyadong dibdibin. Hindi naman siya yung mga nagsabi ng tungkol sa kung ano-ano. Bakit si Sara ba ang nagdibdib? Ang asawa mong Jutang Jenimes ang nagdibdib, di ba? Kaya nga siya bad shot na siya sa akin. Di ba? Nabangag-dabagag na para nakatira ng bonggang-bongga. Okay? So, hindi si Sara ang nagdibdib. Kayo. Dahil, mga kababayan, pinagluloko kayo ni Marcos Jr. Bago po, nagpapa-interview, yung mga Jutang Jenimes na yan, magkasama sila, nag-uusap sila, at the fact na foreign intervention yan, foreign advisor ang nagsabi na magpanggap si Lisa, na kunyari paawa, ay suot ka ng short na 3.10, tapos magmukha, wag ka magsuklay, wag ka maligo, mukha kang pusali, mukha kang madugyot na galing sa kanal o galing sa tubugan sa Carabao, pinagluloko ang tao bayan. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayo. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Donggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.